Guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. It depends sa guide ko kung sino ko makukuhaan niya ng mga energy or allergy. Clouded and judgment mo. You're not victorious pero recover ka na from heartbreak. Hindi sharp and clear yung mind. You're not thinking logically. Yan. Oh, clouded talaga yung isipan mo ngayon. You're cold. More information on this magician and the verse here. Yung magician dito, ano yung magician na yan in reverse? Bakit cold siya? Kasi yung gusto mang-control sa'yo. Yung gusto mang-control sa'yo na gumagawa ng, alam nyo na, ng magic or sabihin na nating demonic, yung mga ganyan. Kasi di ba may devil dito, o witchcraft, sabihin na natin ganun. Basta mga evil magician, mga ganyan, magician, mga witches, mga ganyan, wizard. Cold siya kasi nakarecover ka na sa sakit na binigay niya or yung pinahirapan ka niya, nakarecover ka na kasi. Kaya cold siya, para bang galit siya, no? Para mabigat sa loob niya, no? Kasi gusto nga niyang pistin kay, gusto niya mahirapan ka. That's why cold siya. So, more information pa. Kasi wala pati siyang strength, wala siyang inner strength, no? Kaya ganoon. So, ano yung mga darating sa'yo? Para mapagsubok na lang yun sa'yo. Yung mga pinagdaanan mo na yun na kumbaga inalaw ng God na pagdaanan mo yun, na maapektuhan ka o mapinsala ka o kaya ay mabigyan ka ng sakit or yung mapahirapan ka na itong kampo ng kadiliman na yan, no? Pero tingnan nyo naman, nakarecover ka na or hindi ka na ngayon na magkakasakit, no? You're starting a new beginning na ano na, there's growth. You are continuously growing. Your finances are growing. Yan. Pero yung mapala ng magician na yan, malalaman niya na lang kung ano, no? Kung mapatawad pa ba siya o hindi. Malalaman niya na lang niya kung mapatawad pa ba siya ng Diyos o hindi sa ginagawa niya. Basahin niyo lang sa Bible kung ano yung parusa ng God sa mga ganyan. May parusa ang God dyan sa kanilang kaluluwa sa mga ganyan ang ginagawa. Nainggit yan sa'yo. Kadalasan nainggit yan eh. Kaya gumagawa. Nainggit yan sa'yo. Kaya gumagawa sila ng mga ganyan witchcraft, guys. Kasi nga, when there's envy, there's evil. So, see? Nainggit. So, ano yung mga umpisan mong journey na ng buhay mo? Na ma-attract mo na yung mga opportunities, huge offer, a person na mag-offer sa'yo ng committed relationship. Yan, ano pa? And offer to. Mga offer to. Offer nino. Ito naka-recover from sadness or yung feeling uncontented. This person na hindi na siya umiiwas-iwas. O possible kung dati may may pagka-trickster or deceitful or maybe cheater, ay hindi na siya ganoon, no? O kung deceit yun sa kanya, hindi na siya naapektuhan. Or else kung may gumagawa ng deceit sa kanya, hindi na siya nagagawa ng deceit or naka-recover na din siya from deceit. So yan, and what's with the 8 of Wands in reverse? Pwedeng nag-hold back to mag-message, hindi makapag-message sa'yo eh. Yan ang kanyang energy. Pero let's see, for clarification of this 8 of Wands pala in reverse. Ano to eh? Yung mga sinesend ditong deceit sa kanya, kung kaya hindi na tumatalab, bumabalik sa sender. Ginagawa to ng deceit, itong taong to. Ngayon, kung may gumagawa sa kanya ng deceit, or scheme, or any deceit, no? Na gustong angkinin yung sa kanya or kung ano man ang reason,
bumabalik doon yung mga atake. No? Ano mga atake kadalasan energetic attacks, spiritual attacks, mga ganyan. So, ano pa ang tungkol dito sa taong to na may offer sa'yo na huge offer or commitment? Hindi na siya defensive eh. Pero hindi na siya defensive kung para bang hindi nag-favor sa kanya luck. Or else hindi siya defensive, no? Hindi siya natatakot, hindi siya nakaramdam ng fear kung kaya hindi siya naging defensive, at para bang hindi siya sinuswerte, or else ay hindi siya fortunate around this time possible, no? So ano pa yung ano naman ang mensahe niyan sa'yo, ng tao na yan, na may offer sa'yo? Ay, ano na siya comfortable, stable, confident na mag-offer sa'yo ng new beginning. Yan, there's a new beginning. And connected daw talaga siya sa'yo, no? Spiritually or energetically. Yan. Naging unstable na daw to si Queen of Pentacles, may ginawa sa kanya, no? Para bang hindi na siya grounded, hindi na siya stable si Queen of Pentacles. Kung kaya yung ginagawa niya sa kanya ni Queen of Pentacles na deceit, yung sinesent, bumabalik kay Queen of Pentacles, kaya unstable to si Queen of Pentacles. Pwedeng unstable or naka-experience ng financial crisis si Queen of Pentacles, or yung health niya, or kung ano may atake niya dito sa person na to na mag-offer sa'yo, sa kanya tumatama, kaya unstable siya ngayon, ungrounded, or ano yung siya ang tinatamaan, kaya unstable siya, unsecured, ganyan. Kasi na-release niya daw yung mga bagay siya binigay sa kanya, natanggal doon sa kanya, at bumalik nga daw doon kay Queen of Pentacles. Kaya in reverse na yung energy ni Queen of Pentacles. Pwedeng third party to si Queen of Pentacles. Hindi na daw yan makaharang si Queen of Pentacles, or wala na daw yan, ayaw niya daw dyan sa third party na yan. Hindi yan daw ang gusto niya. Hindi na daw yan makagawa ng deceit sa kanya. Nag-end na daw yung kung anong meron sila And this person is starting a new beginning, na confident na siya na may offer sa'yo, na new love, new offer, new beginning, na makipagbati sa'yo. Makipagbati daw siya sa'yo. Kasi wala na, hindi na makaharang to si Queen of Pentacles. Yan ang gumagawa sa kanya para piligilan siya, harangan siya. Yung gusto niya na kontakin ka, mag-offer sa'yo, maging confident si person, mag-offer sa'yo new love, new offer, new relationship, new beginning para sa inyong dalawa. Hindi na siya makaharang si Queen of Pentacles na yan. Siya na yung ngayon. Dinatamaan ng mga atake niya. So, Knight of Wands. Ay, tingnan nyo, si person mo. Talagang so driven, energetic, and parang naging impatient. Parang siya, nagiging aggressive. And excited. Nandun yung excitement niya. Driven by excitement na meron siyang gagawin na mabilis na aksyon. Meron siyang gagawin mag-invest sa'yo. See? Yung hindi na siya magpa-stagnant, hindi na siya stagnant, ibig sabihin kikilos na siya, makapag-take na siya ng action, yung hindi na siya magpapigil, hindi na siya mapipigilan, mag-invest na siya sa'yo para magkaroon ng equal give and take sa inyo at yung beginning. So ito ay kung sino lamang ang makaresonate dito, kung sino lamang ang makakuha ng energy ng guide ko, guys, ha. So ayan, sino bang clouded na judgment dyan ngayon, isipan. The Sun in reverse. Hindi daw kasi masaya to person mo nung pag yung separated kayo or walang union na nagaganap sa inyo. Hindi siya masaya. Hindi masaya ang buhay niya. Hindi siya positive. Ito yung gusto niya kasi mangyari. Bubuo kayo ng kompletong buhay, no? Masayang pamilya, prosperous na buhay, ganyan. Queen of Pentacles. Bakit ginagawa ni Queen of Pentacles yan? Third party si Queen of Pentacles. Third party yan si Queen of Pentacles. Ayaw niyang mag-take na action person mo sa'yo. Ayaw niyang mag-offer sa'yo si person
mo sa'yo ng offer. Kasi ang gusto niya, mapasa kanya si person mo. Yan. Kaya ganun siya, no? Kahit na ang kapalit ay maimpyerno ang kaluluwa niya. Gumagawa siya ng demonic. Kasi sabi dun sa Bible, ang mga napapractice ng witchcraft, sabi ng God na si Yahweh, Adonai Elohim, ang mga kaluluwa niya ng mga napapractice ng witchcraft, tatapon sa impyerno. Basta yun ang sabi niya eh, no? Basta yun ang sabi niya, yun ang sabihin ko. Ako naman, gumawa ako ng witchcraft noon. May mga ano na kasi ako noon, may mga ano na kasi talaga, may palipad hangin na talaga ako noon. Yung mga orasyon, nautusan kasi ako noon, pero tumigil na ako noon, tumigil din ako. Orasyon dati. Parang naudyukan ako gumawa din. Kasi kapitbahay ko lang din yung mga tumitirada dito sa akin. Namatay na isa dito sa akin eh. Madami yan, hindi lang dito sa lugar ko. Madami yan kahit sa ang lugar may mga ganyan. Kasi driven nga sila ng inggit o pagkagahaman. Yan. Kaya gumagawa sila ng ganyan. Kasi nga evil. No, evilness ang naghahari na sa kanila. Parang kontrolado na sila ni Satanas o nahawakan na sila ni Satanas. Yan. Sa akin, inosente naman ako nun. Kung gumawa ako, meron kasi ako ng ano eh. May mga palipad hangin ako nun, nautusan kasi ako nun eh. Kung ako lang, utusan pa ako nun parang bang magalit sa Diyos. Yan, kasi may palipad hangin ako nun. As in, grabe kasi palipad hangin talaga. Makontrol yung isip mo. Pero ano nangyari sa master ng palipad hangin? Patay din guys, namatay din. Yung ng palipad hangin sa namatay din. Pero may mga natira pa. Tinulungan ko pa kasi nagsisinga ako eh. Di sana natake, patuloy ako na inatake. Yung isa. Nagsisi din ako. Kanina nangingi ako ng kapatawaran niya sa akin. Sa God kasi tinulungan ko pa yung isa na ma-atake sa akin ng witchcraft dito. Kaya sa inyo, pagka kunwari patay ng God, nagkakasakit, yung mga gumagawa sa inyo ng mga ganyan, kademonyon, huwag nyong ano yun. Kasi hindi naman nagbabago yan sila guys. Pagpatay na ng God, ibig sabihin pagpatay ng God, hindi yan sila magbabago. Huwag nyo nang tulungan. Kung pwede nyo matulungan, huwag nyo nang tulungan. Kasi ganun pa rin, mas malala pa atake nila pag naka-recover sila, pag mas malala pa atake nila. Sa akin ngayon, dati may sa isip itong mukha ko, talagang tinarget nila yung mukha ko talaga sa akin. Mas malala pa. Hindi sila nagbabago. Wala din silang utang na loob. Wala din silang konsensya, walang utang na loob. Na kahit tulungan mo sila para lang mabuhay, no? Para magkaroon pa ng chance mabuhay. Hindi. Kahit kay Jesus Christ, nangyay ako ng patawaran. Dahil tinulungan ko pa, nagpadala ako sa awa ko eh.